So hello mga ading, ganito mag-explain ng system nyo na prototype. Itong front end lang siya na i-explain nyo. So open nyo yung Visual Studio 2022 tapos click nyo lang yung file nyo na LMS ASA. After nun, hintayin nyo nang mag-prepare yung file. Tapos after nun, pwede nyo siyang i-run debug. So dito, pwede natin siyang i-click dito, o kaya ito, o kaya press nyo lang yung F5. Ayan, meron siyang Control F5, pwede lang siyang mag-ganun. So, click lang natin siya para mag-run yung file. So, ito na yung pinaka-interface ng login nyo. Nandito yung username, password, login, tsaka yung forgot password. So, dito linagay ko lang yung admin at tsaka yung borrower kasi wala pa siyang back-end functionality. Kaya, linagay ko muna yung button na yan para pag i-click nyo siya, pumunta siya kay admin interface. Tapos, pag i-click nyo si borrower, pumunta rin siya kay borrower interface. So, dito sa may forgot password, ito mga ano lang to, parang sample datas lang to. Yung mga yan, sample lang yan. Pwede kayong mag-save. Yan, pwede kayong mag-save pero hindi pa siya mag-save sa my database. So, try natin kay admin muna. Kay admin naman, is meron tayong loan list, borrower list, payment list, tsaka borrower account. Tapos meron ding logout button. So, dito muna tayo kay loan list. Dito kay loan list, pwede kayong mag-add ng loan. Ayan. So, meron tayong loan ID, borrower name, tsaka loan type for loan information. Pwede tayong mag-select dyan kung ano yung mga type at kung sino yung maglo-loan. Nandito rin yung mga loan details. Ayan. Pwede tayong mag-input dito. Pero wala pa siyang back-end functionality to o kaya back-end logic. Kaya pwede lang mag-input dito kahit ano-ano. So, dito naman yung schedule ng release date at saka due date. So, pwede lang natin i-add yan. Tapos, kung gusto naman natin mag-update ng data is ito lang, yan. Same lang sila ng add, pero dito is mag-auto-populate yung borrower name, loan type, tsaka yung loan details, at saka schedule. Pero ito kasi is ganyan talaga yung sample data lang na nagpapakita. Next, may search naman tayo dito, search feature. Tapos yan yung loan list nyo. Next naman sa may borrower list dito, mag-a-add kayo ng bagong borrower. Yan. Meron tayong personal information, contact details, at saka upload valid ID. Yan yung mag-upload siya ng valid ID niya, yung picture ng valid ID niya. So, pagka-add ng borrower. Yan. Tapos, next, pwede natin na siyang i-update. Same lang sila ng interface ng pag-a-add. Pero dito is magpo-populate yung data dito, yung kung sino yung clinic nyo dito sa may data grid view. Ang tawag dito ading is data grid view, itong mga to. Yan, data grid view yung mga yan. Ito, data grid view yan. So next naman, dito sa may payment list, ito na kung sino kung magbabayad na ba yung client. Dito is hindi na ako nakalagay ng ng interface niya, nung sample na interface niya kasi madami-dami kasi to. Kaya yan, sabihin niyo lang sa nila kung under construction pa lang po yan. So hindi pa siya natapos kasi kailangan ma-implement mo na yung back-end bago natin may magawa yung UI nito, kaya yung design niya. So same lang sila ng borrower account. Yan, pwede siyang mag-update. Yan. Pwede siyang mag-add. So, yan yung admin dashboard natin. Next naman kay borrower naman is, ito naman yung kanyang interface. Meron siyang file loan, track loan application, tsaka my account. Yan. Dito sa my file loan, ito, pwede siyang i-update yung details niya o kaya mag-update siya, mag-submit siya ng application. Pwede naman siya yung mag-fill ng details ng mga to. Yan. So, ayan, pwede na siya mag-submit ng application. Tapos, mapupunta na kay admin. Ganun yung function ng file loan application. Dito naman sa may track loan, ito naman yung mga final niya. So, dito makikita yung mga pending, yung mga ayan. Tapos, yung mga approve. O kaya, disapprove. So, dito naman sa may account, dito pwede niyang i-update yung details ng account niya, yung mga password, names, at saka yung security question. So, yun yung function ni borrower. So, ganun lang pag-explain sa kanila. I-explain nyo lang sa kanila per function, per tab. Sabi ko sana, per tab itong system nyo. Since interface pa lang naman siya, wala pa siyang back-end. So, pag may recommendation man sila, ilista nyo lang. Dapat may list nyo ng maayos para pagdating ng development na is ma-implement natin sila isa-isa. Yun lang.